Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now. With the Hope Channel. Kung walang tagapagtas, wala tayong pagtas. May pag-asa, may bagong kabuhayan, at naghihintay sa kanyang pagkalit. Pero tanging-tanging sa Christianism. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga tagapakinig. Sa lahat po ng mga nanonood dito sa Hope Channel, kami po ay nagagalak na kayo po ay aming nakasamang muli sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo na sa lesson 3 ng ating leksyon na pinamagatang Man, God's Handiwork. Siyempre, kasama natin muli si Pastor Rudy Nepomuceno. Welcome, Pastor. Thank you, Pastor Ben. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapanood. Nawa po ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang kagalakan at kapayapaan ang sumaating lahat ngayon. Ang ating pag-aaralan po sa loob ng isang linggong ito ay may kinalaman sa sino ang tao. Sino ba ako? Bakit ako naririto? Paano ako naging tao at anong mga layunin kung bakit tayo naririto? Ito ang mga paksa na ating tatalakayin. Subalit bago tayo tuluyang pumalaot sa ating pag-aaral, tayo muna po ay sumandaling yumukod isang panalangin at papangunahan tayo ni Pastor Nepomuceno. Dakila namin Diyos na nasa mga langit, muli po ay kagalakan namin na buksan ang iyong banal na kasulatan. Makita namin ang iyong kinasihang salita upang ito ay maging gabay namin sa karanasang Kristiyano. Pagpalain po ang lahat ng mga tagapanood ngayong gabi. Bigyan po kami ng pagkaunawa, ng karunungan at ng dakilang desisyon na lahat ng mga bagay na aming mapag-aaralan ay maging bahagi ng aming pang-araw-araw na karanasan, lalo kaming mapalapit sa Diyos, higit sa lahat maging lalong handa sa palapit ng pagdating sa ikalawa ng aming Panginoong Hesukristo. Inihiling po namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Amen. So ating puntong haya ng mga ating pag-aaral, ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa kalagayan ng tao, na siya ay gawa o likha ng Diyos. At hindi basta sinabi lamang na likhain ng Diyos ang tao, kundi sarili niya mga kamay ang siyang humubog sa tao at kanyang nilalang. So ating tingnan ang ating talatang sauluhin. Ito ay makita sa aklat ng mga awit, 100 verse 3. Ganito ang wika. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin, at tayo'y Kaniya. Tayo'y Kaniyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Sa talatang ito, makita po natin mga kapatid, kung sino tayo, saan tayo nagmula, anong ating kahalagahan, at paano tayo tinitingnan ang ating dakilang Diyos. So, Pastor Rudy, paano natin makikita ang kalagayan ng tao, o paano ba siya nagpasimula? Paano siya nilikha ng Diyos? Paano natin makikita ang aral ng pasimula ng tao? Mahalaga, Pastor Ben, na makita natin hindi lamang kung paano tayo nagsimula, yung beginning natin. Mahalaga din kung na malaman kung ano ang ating pinagmulan. Wika tayo ay ginawa ng Diyos sa magitan ng kanyang sariling kamay, hindi lamang sinalita at tayo ay naging tao, kundi mula sa alabok ng lupa ay nilalang tayo. Ang wika sa atin sa Genesis 1:27, kung kaya nga nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling wangis. Sa larawan ng Diyos ay nilikha niya siya, lalaki at babae. Pakatwid, ang Diyos naman lalalang, matapos na lalangin magitan ng salita, ang buong sanglibutan, inihanda lahat ng mga bagay para sa tao na ika-6 na araw, pinakaputong o crowding act ng kanyang paglalang, nilalang niya ang tao sang-ayon sa kanyang wangis. At pag-aaralan natin, Pastor Ben, ano ba ibig sabihin ng wangis na yun? Ano ba yung wangis na yun? Okay, dito sa ating binasa nyo kanina, Pastor, sa Genesis chapter 1, verse 27, ay hindi basta
hindi basta naisipan lang ng Diyos na magkaroon ng tao, kundi ito'y nasa kanyang panukala. At merong mga layunin kung bakit yan nilikha ang tao. Ibig sabihin, specific talaga ang panukala ng Diyos sa tao. Pati ang pagkakalikha sa kanya ay talagang nakaplano kung paano siya nilikhain. At kagaya na nabanggit kanina, nilikha siya sa wangis ng ating Panginoon. Ano pang masasabi natin tungkol sa pagkakagawa sa tao? Nais kong itanong din, Pastor Ben, hindi ba pwede na ang tao'y nilalang sa unang araw? O ikalawa, o ikatatlo? Bakit sa ika-6 na araw siya nilalang? Sa karunungan ng Panginoon, marahil nakita niya na pag dumating ang tao, ay handa na ang lahat. Kung bakit para bagay yung nanay o yung magulang, na alam niyang siya magsisilang ng bata, ay inihanda na niya ang crib, inihanda na niya ang unan, inihanda na ang kagamitan, upang sa pagluwal ng bata ay nakaayos na lahat. Marahil ganito rin ang panukala ng Panginoon. So makita natin na talagang nakaplano, inihanda ng Panginoon. Tamang-tama ang init, tamang-tama ang lamig sa gabi, tamang-tama ang kapaligiran, nariyan na rin ang pagkain, ang lahat ay maayos. At ang gagawin na lamang niya, ang unang niyang gagawin ay ang sumamba at kumidala sa kanyang malalang. So makita natin ang karunungan ng Diyos kung paano lahat ay nakaplano. At ganyan magpanukala ang Diyos, ano? A, B, C, D, tuloy-tuloy, walang patlang. At lahat ng mga bagay ay nakahanda para sa isang tanging adhikain. Yeah, totoo yan. Yan, na ika-6 na araw, nilalang ang tao, matapos na ihanda ang buong sanglibutan para maging tirahan ng tao. At gayon din, sapagkat paglalang na sa tao, meron siyang gawaing itinalaga sa tao para kanyang gampanan. May kinalaman sa 6 na araw na paglalang na ginawa ng Diyos. At dito, Pastor, meron tayong isang issue na nakikita doon sa tinatawag nating great controversy between Christ and Satan. Ito yung inihayag ng Diyos na siya lumalang ng langit at ng lupa nung unang 7 araw. Literal na mga araw ang pagkagawa. Pero bumabangon sa ating panahon na nagsasabi, may mga aral na nagsasabi na hindi yan literal na mga araw. At yung Adan na yan ay hindi rin literal na Adan. Yan ay mga sinisimbolohan lamang. Katang isip lang yan. So, paano natin ito harapin? Ang isang pandarayang aral na ibinangon ng kaaway natin, si Satanas, may kinalaman sa paglalang ay ang evolusyon. Hindi lamang ayaw niyang tanggapin ng tao ang katotohanan ng merong Diyos na manlalalang, na meron Diyos na nagpalukanan ng lahat ng bagay, na meron Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang naglahad ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya't pinasok niya ang evolusyon. Kasama ng evolusyon ay yung pagsira doon sa Yom, yung Y-O-M, na on the first day, the second day, third day, fourth day, hanggang fifth day, hanggang seventh day, na isang araw ay literally a 24-hour day. Sinisira niya yung nagkahapon, nagkaumaga ang unang araw, kalawang araw at patuloy. Magitan ng pagsasabing ang ating sanlibutan ay halos 4 na bilyong taon na ang edad. Pero merong isang manunulat na Kristiyano, si Bishop Osser, sabi niya, ang ating sanlibutan ay mga 6,000 years old lang. At meron naman nagsasabi na may 10,000 years ang ating sanlibutan. Pero ang Biblia ay nagpapahayag sa atin ng katotohanan na ang ating sanlibutan ay nilalang sa literal na 6 na araw at ang 7 araw ay alaala ng paglalang ang Diyos ay nagpahinga, kanyang binasbasan, kanyang pinabanal ang 7 araw upang maging memorial ng paglalang. Nakakalungkot lang, Pastor, sapagkat sa ating panahon ay maraming mga Kristiyano ngayon ang nagsasabi na itong unang 11 kapitulo ng Genesis, yan ay hindi literal, kung hindi ni symbolic ng isang araw. Halimbawa, doon sa Creation Week, ay yung isang araw dyan may katumbas siya na 1,000 taon. May mga ganong pananaw na nakikita natin. Pero ang magiging epekto nito ay para bagang wala talaga siyang 7-day Sabat na dapat ipahinga. So, makikita rin natin kung paano ang kaaway gumagawa para talaga mawala itong 7 araw na kapahinga na kung saan dito sa araw nito ay sasamba sa ating manlalalang. Meron pang isang kahanay na kasinungalingan na ipinunlaan Diablo dyan. Merong
merong gap, time gap na tinatawag sa Genesis 1:1 tsaka Genesis 1:2. At ang wika, yung time gap na yon ang siya magpapatunay na sinasabi ng evolusyon na milyon-milyon, bilyong taon ang ating edad. Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Okay. Pagkatapos meron time gap, mahabang pagitan at nilalang nagkaroon ng liwanag at patuloy sa 1 linggo ng paglalang. So, bibigyan natin ng pansin yan. Ang adhikain ng ating pag-aaral ngayon ay upang makitang maliwanag na mayroon Diyos na manlalalang. Yeah. Ang tao ay literal na nilalang. Ang sanlibutan ay literal na nilalang para sa isang tanging adhikain. Upang ang taong ito na nilalang ay maghatid ng kaluwalhatian sa Diyos na manlalalang. So ito napakaganda na kaisipan at bukod doon, kung makikita natin ang Diyos ang siyang lumalang sa atin, ay makikita natin yung ating kahalagahan na imagine mo, Pastor, ikaw isang inventor na meron kang na-inventong isang bagay, ito'y mahal sa iyong puso. Eh, ganun din ang ating Diyos. Tayo ang kanyang pinakamamahal at pinakamapahalagan sa lahat ng kanyang mga nilalang. At yung pagmamahal na yon ay kanyang ipinahayag, kanyang ipinakita, magitan ng paglalang sa tao, hindi lamang magitan ng kanyang sariling kamay, kundi nilalang sa kanyang wangis. Yun ang bigyan natin ng pansin. Anong kahulugan ng wangis ng Diyos, sa larawan ng Okay, Diyos? so itong ating tunghayan ngayon. Ano ba ang kahulugan ng tao inilikha sa larawan ng Diyos, Pastor? Kapag sinasabing larawan, ito'y tumutukoy sa attributes ng tayo bilang tao. Pagkatao, yung physical, yung intellectual o mental, yung social, yung emotional, yung spiritual. Yan ang mga sangkap ng pagiging tao. Ang Diyos sa ganong kalagayan ng tao ay meron ding sariling personalidad. Meron siyang persona. Kaya nga, ang tao sa ating kalagayan ngayon, bagamat sinira na ng kasalanan at ng paglakad ng panahon, ang wangis ng Diyos, ang larawan ng Diyos, nilalang tayo sa wangis ng Diyos. Nagtataglay tayo ng mga attributes o mga katangian ng Diyos na pinahintulot niyang makopya magitan ng taong kanyang nilalang. So ang Diyos ay may karunungan, tayo binigyan din ng karunungan. Okay. Kakayahang mag-isip, kakayahang gumawa. Mhm. Ito'y nasa atin din. So ganito tayo ginawa ng ating Diyos sang-ayon sa kanyang larawan. Okay. Isang karapatan na tayo likhain sa larawan ng ating Diyos. Pero marahil na napakagandang ating mga minamahal ng mga kapatid na ang lahat ng mga pribilehyo at karapatan ay mayroong kakapit na responsibilidad. So kung tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos, ay sana'y tindigan natin na tayo ay kikilos at mamumuhay kagaya ng Diyos na naroon yung kabanalan at naroon yung pagpapahalaga natin sa sarili at pagpapahalaga natin sa ating kapwa, sa ating kapaligiran, kagaya ng Diyos na nagganoon ang kanyang ginagawa. So, ang karakter ng tao na kanyang tinataglay, ang kanyang personalidad, ang kanyang karakter, ang kanyang mga katangian, ang kanyang mga ginagawa, ang magpapahayag kung siya ay lumalakad sang-ayon sa adhikain ng Diyos ng pagkalalang sa Kanya. Katulad ng binanggit ko kanina, hindi lamang mahalaga na malaman natin yung pasimula natin. Mahalaga din na malaman natin yung pinagmulan natin. Tayo ay galing sa Diyos, galing gawa ng kamay ng Diyos. Makatuwid, may malalim na kahulugan yon at may mabigat na kapanagutan yon. Ako'y anak ng Diyos, ako'y nilalang ng Diyos, ako ay may adhikain, may panukala ang Diyos para sa akin. Kagayon, isang challenge, isang hamon sa akin yon Paano na mamuhay? mapahayag sa aking karakter at sa aking pamumuhay. Actually, Pastor, kaminsan ito ay aking karanasan din na kapag ako'y naglalakad o saan man naroon, ay kuminsan maraming mga pang-agaw pansin sa sanlibutan. Oh, yeah. Pero ako ay nagsasabi lang palagi, anak ako ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. So, yung kaisipan pa lamang na yon, ay ako ay talagang lumalakad na tindig ang taas noo at ako'y kumikilos ng kagaya ng ina-expect sa akin ng Diyos sapagkat ako'y nilikha sa kanyang larawan at para sa kanyang kapurihan. So yung paniniwalang ito ay makaka-apekto talaga sa ating kabuhayan. At yun ang diwa ng ating pag-aaral sa buong trimestre ito. Yung ating mga paniniwala ay gagawa ng kaibahan sa ating mga pamumuhay. Kaya yung malaman natin tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos, ay sana ito nga ay makita sa ating kabuhayan.
Okay, meron pa tayong part 2 ng ating na tayo nilikha sa larawan ng Diyos. Ano ba ang relasyon ng tao sa iba pang mga nilalang ng Diyos? Matapos lalangin ng Diyos ang ating sanglibutan, ang ating lupa, mula sa unang araw hanggang bahagi na ika-6 na araw, nilalang ang tao. Ginawa ng Diyos ang bagay na yon upang ang tao ay gawing tagapangasiwa o katiwala o tagapag-alaga o magkaroon ng kapamahalaan sa kalikasan kanyang nilalang. Kaya't ang kauna-unahang trabaho na ibinigay ng Diyos kay Adan ay bigyan ng pangalan ang mga hayop. Kaya isipin na lang natin, ika-6 na araw na yon, dumadaan sa harapan ni Adan yung mga hayop, paris-paris yan, lalaki at babae. At sa bawat dumadaan, nibigyan niya ng pangalan. Pero yung trabahong yun ay binigay ng Diyos kay Adan, ang siya nagbukas ng isipan naman ni Adan. Paris-paris itong dumadaan sa aking harapan, lalaki at babae. Bakit ako sa aking uri? Ay wala akong kasama. Kaya ang katalinuhan ni Adan ay bumangon. Ngayon, may tanong ako dyan, Pastor Ben. Nangangahulugan ba na ang paglalang kay Eva ay afterthought? Sapagkat hindi nila lang si Eva nakasabay ng kay Adan eh. Yeah. Ako'y naniniwala na hindi parang nakaligtaan lang si Eva, no? Oo, parang kasi ganun. naalala lang na kailangan pala natin may partner din to. Pero ako'y naniniwala, Pastor, na may plano ang Diyos. O anong plano kaya Ang ng Diyos? akin nakita diyan, Pastor, ay alam mo, lalo mo ma-appreciate ang babae kapag ito ay yung bang kagaya ni Adan. Nakita niya ang kawalan. So, sabi niya, nandoon yung desire. Nandoon yung kanyang pagnanais. So, maganda rin kuminsan yung, halimbawa tayo ay, kuminsan pag umaalis ang ating asawa at uuwi tayo mag-isa, dito natin nakikita yung kahalaga na malungkot pag wala yung babae. Pero pagka nariyan ay masaya. So, parang ganito nangyari kay Adan eh. Ipinahintulot ng Panginoon, o hindi siguro ipinahintulot, kundi sa panukala niya, na maramdaman niya kailangan niya ng partner. Kailangan niya. So, ipinakita muna ng Panginoon ang mga ibang mga magpa-partner na mga hayop at nang madaman niya na kailangan ko, ay doon pumasok kayo ng Panginoon na, yes, mas maganda talagang na desire mo yan, na meron kang partner. Yan. So, ganito ko nakita na hindi siya afterthought, kundi nasa plano ng Panginoon. So, talagang para lalong sinadya ng Diyos yun. Sinadya ng Diyos para pahalagahan niya lalo si Eva. So, ginising muna ng Diyos ang katalinuhan ni Adan sa pagpukaw ng kanyang pag-iisip. Bakit ako nag-iisa? Bakit ito pares-pares? So, ginising ang kanyang pag-iisip, pinukaw ang kanyang puso, kanyang damdamin, na mga ilangan, madama yung pangailangan ng kapartner niya sa buhay. Kaya ano ginawa ng Diyos pagkatapos? At saka ipinakita sa kanya na hindi basta sinalita lang na magkaroon ng Eva, kundi ipinakita kay Adan. Pinatulog siya, no? Yan ay sa sarili mong katawan. Okay. Mula sa kanyang tadyang. Kaya nga sabi nung malika si Eva, ang sabi niya ay, ito ngayon ay buto ng aking mga buto. Laman ng aking mga laman. First love ba yun? Love at first sight. Love at first sight. Pero wala naman iba. Pero ang punto natin dito, nakita natin, yung relasyon naman ni Adan sa kanyang kapwa-tao, ay makita natin na gano'n niya minahal. Marahil ito nagpapahayag din ng kaisipan na, o nga, tayo na sa panahon ngayon na napakarami mga uri ng lahi. Pero huwag natin kakalimutan, tayong lahat ay galing kay Adan at Eva. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Nang ating pagtuturingan ay, kagaya na sinabi ng Panginoon, love one another. Pero, Pastor Ben, parang naisip ko, yung pag-ibig yata ni Adan kay Eva, sumobra naman eh. At siya naman ang naging ugat. Kung paano ang tao naman ay nadala ng Diablo sa pagkakasala. Pag-aaralan din natin yan. Okay, sige, tingnan natin yan Ngayon, later. Sa aklat ng Genesis, makita natin na ang Diyos sa kanyang paglalang, sa talatang 10 at 12, 18, 21, 25 ng Genesis 1, pagkatapos ng isang araw na paglalang, sinabi ng Diyos, it is good. Mabuti. Mabuti.
Nung sa verse 31, nang lalangin na si Eva, it is very good. Napakabuti. Napakabuti. Pero sa chapter 2, sa muling ikot ng paglarawan sa paglalang, sa 2:18 ng Genesis, sinabi, it is not good for man to be alone. I will make a helpmeet for him. At yun ang tala kung paano si Eva ay nilalang ng Diyos upang maging helpmeet, katuwang o kabakas, Yung tutugon. yung tutugon sa ano. At sa ibang translation is someone comparable, isang kauri, isang katulad. Bagitan yan ay nilalang nga si Eva mula sa tapat ng puso ni Adan. Yeah, napakaganda. Ang Diyos ay may mapakaganda talagang panukala. Pero yung perpekto na plano ng Panginoon, yung halamanan na talaga napakaganda, alam natin kung paano ang lahat ng ito ay sinira ng kaaway. Sa pamamagitan ng pagpasok ng kasalanan, lahat ng magandang plano ng Diyos ay nasira. So, maganda yung ating tunghayan ang aklat na Roma, Kapitulo 5. At dito natin makita ang kwento kung paanong ang kaaway nakagawa para sirain ang plano ng Diyos. Okay. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, aking babasahin mula sa verse 12 hanggang 19. Ganito po ang wika, mga minamahal na mga kapatid. Tunghayan natin kung paanong napakaganda ng panukala ng Diyos. Si Adan at si Eva ay napakaganda ng kanilang sitwasyon. Pero ang kaaway ay gumagawa. Tingnan natin ang pangyayari. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi binilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nangagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyong darating. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa. Datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatidbagay si Jesucristo. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. So, Pastor, dito nakita natin sa pamamagitan ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat bagamat ang kasalanan ay nakagawa at nasira ang lahat ng mga panukala ng Diyos, pero may binabanggit din pangako sa pamamagitan din ng isa. At yun ay malinaw na tinukoy dito, yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, ang lahat din ay maibabalik sa dating kalagayan. So, kung paanong si Adan ang nagpasok ng kasalanan, yung ikalawang Adan, na isang termino ginagamit tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ang siya naman nagsauli ng kaligtasan. Dito makita natin mga minamahal ng mga kapatid kung paanong ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, lahat ng mga nilalang ng Diyos ay naapektuhan.
ang hindi lang ang tao ang naapektuhan, maging ang lahat ng mga hayop, lahat dito sa sanlibutan ay naapektuhan ng kasalanan. So, Pastor, paano natin titingnan ang kalagayan ng mga hayop ay naapektuhan ng kasalanan? Sa aklat ng Henesis ay inilalarawan dito ang naging bunga ng kasalanan, hindi lamang sa ahas, hindi lamang sa tao, kundi sa buong lupa. Babasahin ko. Mula sa 14, Kapitulo 3, sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at ang alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At pagalitin ko ikaw, at ang babae at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi, ito ang dudurog na iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararabihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak ang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinasabi, huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa magitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sisibol niyo sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay maawi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Ito ang naging paraan, ang mga pangyayari kung paano pumasok ang sumpa sa ahas, sa tao, sa lupa, sa mga pananim, sa mga hayop. So napakalawak Nasira. talaga. Napakalawak talaga ng damage, ang pinsalang ginawa ng kasalanan. Yes. So sa puntong ito, para baga makikita natin si Satanas ay nagtagumpay dito sa Great Controversy. Yes. At mula nang siya itapon dito sa lupa kasama ng mga demonyo, mga anghel na siya naging demonyo ginagamit niya ngayon, nakita natin kung paano ang sumpa ay patuloy na lumalaganap sa ating kapaligiran. Siya ang tinatawag na prinsipe ng sanglibutan ito. At ang wika sa malaking tunggalian, siya ang nagkokontrol ng mga elemento ng kalikasan ngayon. Mga daluyong, mga bagyo, mga lindol. Siya ang nagmumungkahi sa tao ng mga digmaan. Siya ang ugat ng maraming katampalasanan sa lipunan, sa tahanan. Siya rin ang gumagawa ng kaguluhan sa mga filosofya ng tao. Lahat ng mga negatibong bagay, parang tinik na bigla lumabas sa rosas. Ganon din ang lahat ng anyo ng kasamaan at katampalasanan ay nakita bumangon sa sanlibutan ito. Lahat na ito ay nagbinhi sa kasalanan. Yeah, yan ang napakalupit na naging bunga ng kasalanan na naapektuhan ng lahat dito sa sanlibutan. Na nakita natin ang napakalaking damage na ginawa ng pagpasok ng kasalanan dito sa sanlibutan. Meron bang pag-asa na natitira pa upang ang tao ay maibalik sa larawan ng Diyos? At yan ang naging misyon ng ating Panginoong Jesus. Yung total restoration ng tao sa nawalang wangis ng Diyos. Kaya sa magitan ng mabuting balita ng Ebanghelyo, sa pagsusugo ng bugtong na anak upang maging tagapagligtas natin, isinasauli ng Diyos ang tao sa kanyang nawalang wangis ng Diyos. So sa bawat isang tao ngayon na magpapasya, tatanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, ay ibinabalik siya doon sa karakter, doon sa likas ng Diyos. At balang araw, pagka natapos na ang kasaysayan ng kasalanan at makita na ang pag-ibig ng Diyos na maghahari sa buong sansinukob, lilikha ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Wawasakin ng apoy ang sanglibutang ito ng kasalanan at lilikha ang Diyos ng bagong langit at lupa na siyang magiging tahanan ng lahat ng tinubos doon sa walang hanggan. Pastor, may magandang talata dito na ating makita yung binabanggit na yung recreation of man, yung restoration. Okay. Makita natin ito sa aklat ng 2 Korinto sa Kapitulo 5, 17. sa talatang 17.
chapter 5 verse 17. Mhm. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Mhm. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. So, merong restoration. Pero, Pastor, merong restoration kay Kristo. Yung sa ating marahil, sabihin ko na yung ating espiritu. Spiritual. Spiritual. Pero, paano yung ating mga kahinaan? Yun tayo ay yung tinatawag na total depravity, na maging yung ating motibo, yung maging ating pag-iisip, ito ay talagang naapektuhan ng kasalanan. Nung pag tinanggap ba natin si Kristo, ay karakaraka tayo ay bago na talagang nilalang na hindi na mag-isip na masama, hindi na magkakasala. Paano natin ito papaliwanag? Isang proseso din yan, Pastor Ben. Matapos na tanggapin natin si Kristo sa pananampalataya, nilikas tayo ng biyaya ng Diyos, Sa Efeso 2:8 yan. At magpapasimula ang proseso sa ating buhay, sa ating karanasan. Una, inaaring ganap tayo. Pinatatawad tayo sa ating mga kasalanan. Inaalis tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan na walang iba kundi kamatayan. At pagkatapos noon ay dumadaan tayo sa isang karanasan ng paglago kay Kristo, yun nga, growing in Christ, spiritual yun. Yung ating buhay ay binabago ng unti-unti para tayong kawayan na bagong putol, kinikinis yan. Naalis yung mga siit, yung mga matutulis na bagay hanggang sa mapino ang ating karanasan at tayo ay mari-restore o maisasauli sa nasirang wangis ng Diyos. Itong restoration ito, itong paglilinis sa ating buhay at pagkikinis ng ating karakter, ito ay habang buhay na gawain ng Espiritu Santo sa ating karanasan. So, lifetime work Lifetime natin yan. ito habang tayo nabubuhay. Ay paano naman ang mga kalikasan at ang lahat ng mga kagari ng mga hayop? Kasi alam po natin na perpekto ang lahat ng nilalang ng Diyos kasama ang tao. Pero sa pagpasok ng kasalanan, ang lahat ay naapektuhan. Dito sa panukalang restoration, Yes. ang tao ay unti-unti binabalik. Pero kamusta naman sa kalikasan? Kamusta sa mga hayop? Balang araw, pagka i-restore na itong ating sanglibutan sa pristine glory, kapag nilikha na ang bagong langit at bagong lupa, ang leon ay hihigang kasama ng tupa. Mawawala na rin yung likas ng mababangis na pumasok din kasabay ng pagpasok ng binhi ng kasalanan. Pero Pastor Ben, nakatingin tayo sa hinaharap at saka sa lukuyan. Pero bumalik tayo sa nakaraan. Ngayari, ang kaligtasan ng tao sa ating normal na pagkaunawa ngayon, naliligtas ang tao sa oras na tanggapin niya si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Pero alam mo ba, Pastor Ben, hindi pa nilalalang ang tao, hindi pa naitatatag ang patibayan ng sanglibutang ito, ay tinuturing na ng Diyos na tayo ay ligtas sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung aral ng Biblia na kung tawagin ay predestination. Itinakda ng Diyos. O kanyang pinanukala na lahat ng tao maligtas. Yes, predestined. Oo. Pero siguro i-clarify natin dahil yung iba naman ay may paniniwala na yung predestined na yon ay para bagang kahit anong gawin mo, pinili ka na talagang ikaw para sa kaligtasan. May ganito ring paniniwala. So kailangan siguro i-clarify natin. Ano ba ang pagkakaiba ng pinanukala ng Diyos na ang isang tayo maligtas? Doon sa sinasabi ng iba naman na kahit ano gawin mo, kahit nagpakasama-sama ka, kung ikaw talagang predestined na maligtas ka. At kahit naman ikaw ay nagpakabanal, at namuhay na may kabanalan, pero kung ikaw talaga ay predestined ka para mapahamak, ikaw ay mapapahamak. Yan ang tinuro ni John Calvin. Yung double predestination. Ang Diyos, sa kanyang karunungan, sa kanyang kaalaman, sa kanyang kapangyarihan ay nagtalaga ng tao. Ikaw, kaligtasan ka. Ikaw, sa kamatayan ka. Wala kayong magagawa, diyan kayo. Yan ang double predestination. Pero sa Biblia, iisa lamang ang predestination. Lahat tayo ay predestined. Itinalaga tayo na maligtas kay Hesukristo. Yun ang mahalaga doon. Kay Hesukristo ay ligtas tayo.
pero naroon pa rin ang pagpapasya ng tao. Oo, hindi yun automatic. Ito yung gusto ng Panginoon. Niloob niya, pinanukala niya na lahat ng tao ay maligtas. Kay Kristo. Kay Kristo. Okay. Okay. Kung wala ang Kristo, walang tagapagligtas. So, sa magitan ng ating desisyon, Pastor Ben, sangayon sa amukin ng Espiritu Santo, tinanggap natin si Kristo sa biyaya ng kaligtasan at tayo iligtas. Ngayon, kailangan ipahayag naman natin ngayon ang bagong kabuhayan ng isang taong nilalang kay Kristo. At yan na ang inihahalay sa atin ni San Pablo sa pagsulat niya sa mga taga-Kolosas. Kolosas 3, 1 hanggang 10, ay magandang basahin natin. Sige, narito. Basahin natin sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 10. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo ang ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at sa kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakaran ng una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayo mangagbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa kaniya. Ganda, napakaliwanag, Pastor Ben. Bagong buhay kay Kristo. Bagong pamumuhay kay Kristo. Kung wala ito, yan ang patunay kasi ng ating pananampalataya, yung bagong kabuhayan Sapagkat tayo ay iniligtas ng biyaya, pero kinakailangang ang wika nga ng ating Panginoon na pagliwanagin ang inyong mga ilawan upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang Ama sa langit. Di ba sa simula ng ating pag-aaral, ang aadikain ng Diyos, kaya nilalang niya ang tao upang magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Yan ang buhay ng isang taong itinalaga sa kaligtasan. Noong una pa, bago pa itatag ang patibayan ng sanglibutan, at naganap yan sa kanyang karanasang personal nang tanggapin niya sa pananampalataya ang biyaya ng Diyos. Yan naman ang patunay na siya nga ay nabubuhay na kalakip ni Kristo. Okay, so nakita natin, kapag tayo ay tumanggap na kay Kristo, ay yun na ang pasimula ng tayo ibinabalik sa larawan ng ating Panginoon. Bagamat, Pastor, kuminsan ay talagang sumisikat yung laman, yung pag-iisip, ay kuminsan ay talagang kapag hindi natin binantayan, ay talaga yung dating pagkatao ay palaging nabubuhay pa rin. Sumisikat. May isa akong nadinig na kapatid, ang sabi niya, nung ako ay mabautismuhan, hindi na ilubog ang kanyang kanang kamay. Kaya pwede pa ikaw makapanuntok. Pero dito pinakita sa atin, yayamang tayo ay mga bago ng nilalang kay Kristo. Itinakda na tayo sa buhay na walang hanggan. Ay yung tama yung sinabi mo, Pastor, na yung sinabi sa Bible na yung ating pamumuhay naman ay susunod. Okay. Ipapakita ang mga pagbabago. Alam mo, Pastor Ben, nagpasimula ako sa gawain noong 1967, March 1967. Ang unang naging gawain kong nakaharap yung sumama sa isang pulong pangaral dyan sa Makati, dyan sa Bangkal, sa Evangelista. Pero sa kalahatian ng pagpupulong ay tinawag yung aking senior pastor
para sa isang special na gawain. Ako naiwan mag-isa Mm. na nagtapos ng pagpupulong. Nung binyagan na, hindi pa ako ordinador, hindi pa ako pwede magbinyag, pero ako nangasiwa ng serbisyo ng pagbibinyag. Meron isang kapatid doon na taga Calaca, Batangas. Nung ginaguide ko siya na bababa na doon sa baptismal pool, nakapako yung kanyang bulsa sa likod. Abay, matambok. Pero kapatid, ano ito? Pitaka ko po yan. Mababasa. Hindi po, Pastor. Isasama ko pong pabinyagan yung aking pitaka. Aha. Sabi ko, napakaganda ng isipan ng kapatid na yan. Ang tao kasi, sa katutubo ay maramot. Ano? Itong dahilan kung bakit kapag ang sanggol ay bagong silak, anong ginagawa ng Nakasara komandrano? ang mga kamay. Hahawakan doon sa, nakasara yung kanyang mga palad, ano? Hahawakan ng komandrano doon sa dalawang paa, tapos tatapikin sa puwit. Bigla iiyak ang bata ka, uha! Kasabay ng uha niya yun ay bumubukas yung kanyang mga palad. Yan ang ilustrasyon kung paano ang tao kinakailangan tapikin Aha. upang magising, maalis mula sa kanyang likas na karamutan. So ang buhay Kristiyano, kasama ni Kristo, pagkatapos na matanggap si Kristo, ay kinakailangang buhay na nabago magitan ng biyaya ng Diyos. Tama, Pastor. Dito sa ating leksyon ay binabanggit na bahagi ng tayo ibinabalik ng Diyos sa ating original niyang larawang ginawa sa tao ay yung tayo gumawa ng mga pang-araw-araw na mga pagtatalaga. Bagamat tayo nagtalaga na ng ating mga sarili sa Diyos, pero ang wika ay kailangan pa rin ng araw-araw na mga pagtatalaga. Okay. Araw-araw na mga paglapit sa Panginoon. Okay. Araw-araw na mga pakikipagbaka. Pero hindi sa ating sariling lakas. Ito'y sa biyaya rin ng Panginoon at ito'y magagawa natin sa Kanya rin sariling Ano ang babakahin natin? Ay yung ating pakikipagbaka sa sarili. At saka sa Yung, kasamaan, ano? yung pakikipagbaka natin sa mga tukso. Yung pakikipagbaka natin sa kasalanan. Yung mga pakikipagbaka natin sa mga tukso na dumadating sa ating buhay. Pero si Mrs. White ay mayroong binanggit ng isa sa pinakamalaking pakikipagbaka natin gagawin ay ang pakikipagbaka laban sa sarili. Yeah. Kasi tayo may mga gustong mga personal desire, pero gusto rin natin susunod tayo sa Panginoon. So naroon talaga ang problema eh. Yung dilema ba na gusto kong gumawa ng mabuti, pero ang laman ay naghahangad ng sanlibutan. So talaga naroon yung struggle. Pero ang maganda rito ay kapag tayo ay lumapit kay Kristo, siya ang gagawa sa ating mga kabuhayan. Pero hindi ibig sabihin na exempted na tayo. Pagka tayo nakikristo na, exempted na tayo sa pagsubok. Tuloy-tuloy pa tayo sa mga pakikipagbaka natin. In fact, ako'y naniniwala rin na ito'y sinabi rin na Ellen White na habang tayo'y nagiging palapit ng palapit sa larawan ng ating Panginoon, ay lalo naman natin nakikita yung ating mga sarili na mga makasalanan na nangangailangan ng biyaya ng Diyos para tayo ay magtagumpay at tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Alam mo, Pastor Ben, pasumandali ay magiging devil's advocate ako. Medyo pagtatanggol ko si Satanas. Bakit ka mo? Palagi na lamang nating sinisisi si Satanas na siyang manunukso eh. Di ba? Pero kung babasahin natin ang sulat ni Apostol Santiago, nabagit mo kasi yung pagsubok, saka yung tukso, ano? Santiago 1:12 hanggang 15. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kaninuman. Ito ang sabi sa 14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayon ang kahalayan kung naipaglihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Saan ang diablo dito? Wala, ano? Wala. Yung sarili. Oo, tayo natutukso ng sariling
Pita. masamang pita at Laman. nahihikaya. Oo. So tama yung nandoon talaga yung pakipagpunyagi natin Yeah. laban sa sarili. Bakit talagang self? Oo. Dahil tayo palibhasa ang kasalanan na nakagawa ng lubos sa atin, naapektuhan lahat ng ating lahat. Pati yung ating motibo ay gusto mong gawa ng mabuti pero yung motibo ay mali pa rin, kamisan. Yes. Yung bang sabi nga ay gusto ko magbigay ng pagkain pero kaya pala gusto magbigay para iboto. Okay, para gantihan din siya ng ganon din kanyang iniisip. Kaya wag nating sisihin palagi ang Diablo. Oo. Ang Diablo nasa loob natin, sa sariling pita natin, sariling nasa natin. At nahihikaya tayo ng sariling pita. So nandoon talaga yung struggle natin laban sa kasalanan, laban sa sarili. Pero ang maganda rito ay sa biyaya ng Panginoon tayo ay magtatagumpay. Pero talaga nandoon yung malaking pakikipagbaka na kinakailangan natin So the harapin. greatest enemy natin ay Ay, self, ang ating sarili. ang sarili. Okay, so Pastor, tayo ay dadako na sa ating pagtatapos. Ang iyong mga salita tungkol sa ating lesson. Gusto kong bumalik sa mandali doon sa paglalang sa tao, no? Upang makita natin ang kamalian ng evolusyon. Ang kaaway kasi ng Bible creation ay evolution. Pero sa paglalang sa tao, lahat ng mga bagay na nilang ng Diyos mula sa halaman, hayop, ganyan ng tao, ay nilalang na adult stage. Di ba? Hindi naglalang ang Diyos ng sanggol. Hindi naglalang ang Diyos ng halaman na bagong tanim. Nang lalangin niya ang lahat ng bagay, Puno kagad ng puno malaki. o nagbubunga. Oh. Handa para umani ang ating mga magulang na siya magiging pagkain. Ang mga isda sa tubig, ang mga hayop sa parang ay adult stage sila ng lalangin ng Diyos. Kaya nasaan ang evolution dito? Na bumilang ng milyong-milyong taon at hanggang sa pinakahuli nga ang tao ay dumating sa evolution stage ng pinakahuli niyang kamag-anak. Pinakamalapit na modelo ay ang chimpanzee, ang chongo, ang orangutan. At sa magitan ng pandarayang ito ng evolusyon, ay pumango ng mga sangasangang mga paniniwala tungkol sa reincarnation. At pumasok ang maraming mga maling, mga hidwang mga isipan tungkol sa ang tao nga. Wika ay, pag namatay, ay nare-reincarnate. Actually, hindi nila ginagamit yung salitang kamatayan, kundi reincarnation. Parang cycle. Lumipat lang. Lumipat lang. Alam mo, dyan din papasok yung doktrina tungkol sa karma. Kapag ang tao ay nabuhay na maganda ngayon, pag siya ay namatay, meron siyang dalang karma. Pag siya ay nabuhay na maguli sa reincarnation, maganda na ang kanyang lagay. Ganyan na sabi ni Sylvester Stallone, na yung artista ngayon sa Hollywood. Sabi niya, nung ako ay nasa dating buhay ko, ako ay isang chimpanzee, isang orangutan doon sa forest of Guatemala. Pero mabait daw siyang chongo. Kaya na ipinananak sa Sylvester Stallone na siya. Si Shirley MacLaine, na numero unong disciple ng New Age movement. Wika niya, sa former life ko, ako isang prostitute. Pero mahusay, mabait na prostitute, kaya nang siya ay naging Shirley MacLaine, ay isang naging sikat na artista. Itong mga doktrinang ito laganap sa libutan ngayon. Ang turo tungkol sa evolution. So dito makita pa rin natin talaga yung great controversy. Yeah. Kung paano ang Diyos ay nagtuturo ng kanyang mga aral, pero gusto lahat ito sirain din ni Satanas at ibangon ang mga bagong aral o mga aral na taliwas sa sinasabi ng banal na kasulatan. Pero idiin natin, ang Diyos ay Diyos sapagkat siya lamang ang may kapangyarihang lumalang sa tao. Yan. At siya lamang ang dapat na sambahin ng nilalang sapagkat siya ang manlalalang. Okay, maraming salamat Pastor sa napakagandang mensahe ngayon. Huwag po natin kakalimutan mga mahal na mga kapatid, ang ating paksa po ay tumutukoy na ang Diyos ang siyang lumalang sa atin at ang lahat ng mga bagay kanyang nilalang na perpekto, napakabuti, napakaganda. Subalit ang kasalanan ay dumating sa sanlibutan
At lahat ng mga magandang plano ng Diyos ay sinira ng kasalanan. Subalit ang Diyos ay meron din panukala na ibalik ang tao sa original niyang pagkakalikha sa Kanya, at maging ang lahat ng mga bagay, may plano ang Diyos na ibabalik ito sa kagaya ng unang pagkalalang. So dito makita natin at papasalamatan natin ang Diyos sapagkat sa kabila ng lahat, alam natin ang Diyos ay nariyan, hindi niya tayo nalilimutan, ang Diyos ay nagmamahal sa atin, siya may magandang plano sa atin, at kagaya ng sinabi sa banal na kasulatan, ang Diyos ay mayroong napakagandang future na inihanda at pag-asa sa bawat isa na nakikristo. Kaya't pinamahal ng mga kapatid, ano man ang ating dinadaan sa buhay, huwag natin kakalimutan, tayong lahat ay mahal ng ating Panginoon at maganda ang plano niya sa ating mga buhay. Amen. Tayo po'y dadakong muli sa ating pagtatapos ng ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Banal at dakila namin Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo. Pinararangalan kayo na Diyos ng aming mga buhay. Kinikilala na kayo ang Diyos ang siyang lumikha sa bawat isa amin. Napakabuti niyo, O Diyos. Nilikha niyo kami sa larawan ng aming Panginoong Hesus. Bagamat ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at kami lahat, O Diyos, ay nahawahan, nasira ang magandang inyong imahe sa bawat isa amin. Subalit, nagpapasalamat kami sapagkat mayroon kayong inilaan na programa kung paano kami rin ay maibabalik na muli sa original na larawan ng inyong pagkagawa kay Adan at kay Eva. Panginoon, panaganain po kami sa inyong biyaya. Hawakan niyo po ng matibay ang aming mga kamay sa aming mga pang-araw-araw na mga pakikipagbaka. Lalo lamang kaming panaganain sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya, sa inyong kapangyarihan upang kung magkagayon, dumating ang sandali, kami lahat ay ganap ng makapagtagumpay at sa aming pamumuhay maluwalhati lamang ang inyong dakilang pangalan. Pagpalain ngayon, Panginoon, ang lahat ng aming mga manonood, ang lahat ng sumama sa aming ginawang talakayang ito, ang mga butil ng katotohanan ito, Amang Diyos, itanim po niyo ng malalim sa aming mga puso't kaisipan, na huwag namin malilimutan ang napakagandang panukala niyo sa aming mga buhay, na kami lahat ay magbibigay ng karangalan at papuri sa inyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa pagtugon sa aming mga dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, ang aming taos-pusong pasasalamat na kami po inyo sinamahan sa pag-aaral na ito. Muli po ay amin din kayo nanyayahan na sa darating po na week, sa ganito ring araw, sa ganito ring pong oras, magkasama-sama tayong muli na pagpapalain ng ating Panginoon. God bless you all and good night. Pero tanging-tangi sa Kristiyanismo. Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel.